Naririto, malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari at ano ang magiging palatandaan na ito ay magaganap? Sumagot siya, mag-ingat kayo nang hindi mailigaw ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karaka-raka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakatagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabalanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming.
Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, napakabilis po ng araw. Ilang tulog na lang at tayo ay dadako na sa panahon ng Adbyento o panahon ng pagdating ng Panginoon. Ito yung pasimula ng bagong liturhiya sa kalendaryo ng ating simbahan. Pero bago dumating ang panahon ng Adbyento, magdiriwang muna tayo ng dakilang kapistahan ng paghahari ni Kristo. Kaya ibig sabihin nito, ilang tulog na rin din at dadako na rin tayo sa panahon ng Kapaskuhan. Parang kailan lang at pagdating ng buwan ng Disyembre, napakabilis ng araw. Pero bago dumating yan, tayo ay pinapaalalahanan sa Ebanghelyo para sa mga ginagawa nating paghahanda. Dahil tayo ay naghahanda, tatlong mahalagang punto at salita para sa ating pagninilay sa araw na ito. Una, pagdating. Ikalawa, pagbabago. Ikatlo, paghahari. Una, pagdating. Narinig natin sa ating salmong tugunan, poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Kung inyong mapapansin, lagi nating naririnig ang muling pagdating o pagbabalik ni Jesus Nazareno. Marahil yung iba sa inyo, hindi pa klarado ang kaniyang muling pagbabalik. Una, bakit kailangang bumalik si Jesus Nazareno? Simple ang kasagutan. Si Jesus mismo ang nagsabi at nagbilin sa kaniyang mga alagad na siya ay muling magbabalik bago umakyat si Jesus sa langit sa kaniyang pagkabuhay na mag-uli at sa kaniyang pangangaral sa lupa. Ipinahayag na niya ang kaniyang muling pagkabuhay at sa kaniyang muling pagkabuhay, siya ay muling magbabalik at siya ay magbabalik sa wakas ng panahon. Kaya nga bahagi ng ating paniniwala, ng ating pananampalataya, ipinapahayag natin mismo dito sa loob ng misa, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. At alam po ninyo, nung si Jesus ay umakyat sa langit, ang mga unang komunidad na Kristiyano, walang ibang ginawa kung hindi hintayin ang kaniyang pagbabalik. Kaya nga kung babalikan natin yung Ebanghelyo, may mga nagtanong na kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. At ang sagot, walang sino mang nakakaalam ng eksaktong araw, ng eksaktong panahon, ng muling pagdating ni Jesus. Kaya nga ang paanyaya sa atin, kailangan lagi tayong nakahanda sa muling pagdating ni Jesus. At nagbigay ng palatandaan sa Ebanghelyo. Kung inyong mapapansin, ang mga palatandaang ito, nakakatakot. Anong sabi ni Jesus? Magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng himagsikan, magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. May mga bagay na kagilagilalas na mangyayari. May mga bagay na hindi natin inaasahan na darating. Ngunit anong sabi ni Jesus Nazareno? Huwag kayong matakot
samantalang dumating ang mga bagay na ito. Bakit? Sapagkat tayo ay pagkakalooban ng karunungan mula sa Diyos. Kaya kung sakaling maranasan man natin ang mga ito, dapat hindi nakatuon ang ating puso sa mga palatandaang ito. Bakit? Sapagkat takot ang maghahari sa ating puso. Ang pananabikan natin ay ang pagdating ni Jesus. At ang pagdating niya ay ang magdadala sa atin ng tunay na katarungan, kaginhawaan, at kaligtasan. Kaya nga sa ikalawang punto natin, ang salitang pagbabago. Bakit pagbabago? Si Jesus na mismo ang nagsabi sa simula ng ating ebanghelyo, darating ang panahon ng lahat ng nakikita ninyo ay iguguho. Yung mga ganda ng simbahan, yung mga estruktura, hindi na ito mahalaga pagdating ng Panginoon. Bakit? Sapagkat pagdating ng Panginoon, ang hatid niya ay kaligtasan, isang bagong buhay. At ang bagong buhay na ito ay ang buhay kapiling ang Diyos. At kapag kapiling na natin ang Diyos, wala na tayong ibang kakailanganin pa. Wala nang paghihirap, wala nang pagkagutom, wala nang pagnanais ang puso. Kung hindi sa piling ng Diyos, mararanasan natin ang kabatalagagan ng puso. Kaya ito ang ibig sabihin ng ikatlong punto, ang paghahari ng Diyos. Kaya nung si Jesus Nazareno dumating dito sa lupa, kanya nang sinimulan ang tinatawag na paghahari ng Diyos. At kapag pinag-uusapan natin ang paghahari ng Diyos, hindi ito isang espasyo, hindi ito isang estruktura, hindi ito isang palasyo. Kung hindi ang paghahari ay nangangahulugang aktibong presensya ng Diyos sa ating mga puso. Kaya nga sinasabi nila, sa wikang English, that the kingdom of God is here and not yet. Ang paghahari ng Diyos ay narito na, ngunit paparating pa. Ang ibig sabihin noon, kahit hindi pa natin talagang alam ang ikalawang pagbabalik ni Jesus Nazareno upang dalhin sa atin ang tunay na paghahari ng Diyos. Ngayon pa lamang mararanasan natin ang paghaharing ito sa paanong paraan, kung nasaan ang pagmamahalan, kung nasaan ang pagtutulangan, kung tayo ay nakakaramdam ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ito ay ang mga patikim ng paghahari ng Diyos. Pero yung tinatawag nating full blast o ang kaganapan ng paghahari ng Diyos, lahat yan mararanasan natin sa muling pagbabalik ni Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tatlong mahalagang salita para sa ating pagninilay sa araw na ito. Totoo ang muling pagdating ni Jesus Nazareno at ang kaniyang pagdating ang magbibigay sa atin ng tunay na pagbabago. At ang tunay na pagbabagong ito ay masasalamin sa paghahari ng Panginoon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.